Okay, so ang pamagat po ng ating mensahe is all about be careful against sin. So tayo po ay pinag-iingat ng banal na kasulatan laban sa kasalanan. Kaya sabi nga po rito sa verse 11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead and dead unto sin. Na ibig sabihin, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon yung kasamaan ng kasalanan na dapat nating iwasan. Kaya sinasabi roon na we are dead unto sin. Patay na tayo, ibig sabihin, hindi na tayo dapat makakagawan yan. So, ang banal na kasulatan mula pa doon sa umpisa, after the fall, ay talagang nandun na, nababanggit na, o before the fall pa, nababanggit na dyan kung gaano kamuhi ng Diyos ang kasalanan. Kaya nga nagbigay na siya ng warning kila Adan at Eva. Okay. At hanggang sa kahuli-hulian, ay dyan pa rin nababanggit yung mga kasalanan na kung saan ay ito po yung kinamuhian at karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ano mang klaseng kasalanan yan? Kaya nga po, it is also required behind the pulpits that pastors should preach against sin. Okay, hindi man yun yung talagang topic, pero dapat nababanggit yan kung gaano kasama ang kasalanan na talagang ang mga mananampalataya dahil dapat umiwas. So sin is the most hated by our holy God. And now that we are redeemed from its power, we can now live outside of its influence. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano ay merong pribilehyo na mamuhay na wala sa impluensya ng kasalanan. Kasi influence lang naman yan eh. Kung na-influensyan tayo ng kasalanan, ibig lang sabihin, ang buhay na meron tayo ay isang buhay na makasalanan, buhay na punong-puno ng kalikuan, na kung saan hindi magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon at hindi rin magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kaya gano'n na lamang yung pagwawarning sa atin ng ating Panginoon o pagpapaalala laban sa kasalanan. Okay? Ang banal na kasulatan nagsasabi rin na tayo ay mabuhay dapat sa kabanalan. Ang sabi nga, be holy for I am holy. At hindi po dapat ito sinaalang-alang lamang. Bagkus dapat binibigyan natin yan ng importansya kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa kasalanan. So, bagamat ganun nga po na tayo ay na-redeem mula sa impluensya, mula sa power ng ating kasalanan, pero nakakalungkot po na marami pa rin sa atin ngayon mga mananampalataya ang talagang hirap na hirap, nahihirapan na mamuhay outside ng kasalanan. Bagkus, makakakita tayo ng maraming mga mananampalataya ngayon na kung saan ang kanilang buhay ay nai-influensyahan ng kasalanan. So hindi lang po mga ordinaryong membro, maging kaming mga ngaral, kaming mga pastor, ay hindi po exempted dito. Ibig sabihin, makakakita po kayo sa amin ng mga kasalanan. Pero do hindi man masasabi na yung buhay namin ay influence, pero meron din mga pastor, okay, na talagang influence ng kasalanan. Okay, hindi man gumagawa ng mga sinasabi natin, pero pagdating kasi sa kapirahan, kung ang isang pastor ay yun na lamang yung nasa isip niya, pera, maging yung laman ng kanyang preaching, ayan po ay kasalanan din. Kasi materialism po yan, na nagpo-fall yan ng covetousness. Kaya ang mahalaga dapat na hindi tayo na-influensyahan ng kasalanan. Kaya ngayon po yung sinasabi ng banal na kasulatan sa verse 11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead and dead unto sin. Okay? Na talagang patay kayo sa kasalanan. Na ibig sabihin dapat hindi na nakakagawa sa atin ang kasalanan. Hindi man ibig sabihin na hindi na tayo magkakasala. Pero iba kasi yung tayo ay namumuhay sa kasalanan. Iba rin yung nakakagawa tayo talaga ng kasalanan dahil yan po hindi naman sa sinasadya natin, hindi sa na-influensyan tayo, pero
may mga pagkakataon talaga na nagkakamali tayo. Yan. Pero malaki po ang pagkakaiba pag sinabing ang isang mananampalataya ay nabubuhay sa kasalanan. Ibig sabihin siya ay under the influence of sin. Wow. At yan po yung nakakalungkot. So, each of us should be accountable in ourselves in relations to keeping self from sin. Na ibig sabihin, meron po tayong accountability, meron tayong responsibility. Natignan yung ating sarili. Saliksikin yung ating sarili. Obserbahan yung ating sarili. Kung tayo nga ba ay talagang merong pagkamuhi sa kasalanan, o baka naman yung ating buhay ay nai-influensyahan ng kasalanan. Okay. So, andito yung paano or how are we going to be accountable in ourselves in relations to keeping self from sin? Paano nga ba yung responsibilidad natin? Ano po yung mga actions na ating gagawin upang sa ganon ay makaiwas tayo sa influence o kaya sa pangunguna sa atin ng kasalanan? Kasi yan po yung nangyayari talaga eh. Pag ang isang Kristiyano hindi binabantayan yung sarili niya laban sa kasalanan, ay napakalaki yung possibility na siya ay mamuhay sa kasalanan. Pero kung tayo bilang mananampalatay ay talagang binabantayan natin yung sarili natin laban sa kasalanan, hindi ko po sinasabi hindi na tayo magkakasala. Pero maiiwasan po yung paulit-ulit at madalas na paggawa natin ng kasalanan. Knowing na ito po yung pinaka-mumuhian ng ating Panginoon. Okay? Na ibig sabihin, iwasan natin dapat kung ano yung karumal-dumal o ano yung kinamumuhian ng ating Panginoon. Okay? Na hindi dapat sa atin yan. So, nandito po yung mga several safeguards that we are to take in order for us to be able to keep self from sin. Ano po itong mga safeguards na ito? So, sinimplify ko na lang sa dalawa. Okay. Unang-una po, sabi ba ng banal na kasulatan that we must be free from sin's domination. Alam mo yung domination, yung tayo ay nadudumina? Na minsan, hindi po maiwasan, may mga Kristiyano, alam na nilang kasalanan, pero patuloy pa rin na ginagawa. Yan. Okay, so sa mga magulang, kagaya niyan, may mga apo na ako. Okay, so yung pagkonsinti sa mga anak, kagaya niyan, yan, oh. Yang si Clark na yan, paglalaki yan na kinukonsinti, hindi yan magiging maayos ang buhay niya. Yung mga mali na ginagawa niya kung kinukonsinti, lalaki siya na akala niya yung ginagawa niya tama. Pero may alam ba yung bata tungkol sa kasalanan? Wala po. Magulang po ang responsable. Ayan, na ibig sabihin, alam mo ng mali, kinukonsinti mo pa, nagkakasala ka. Yan po yung ibig sabihin. Okay, kaya nga dyan, minsan, pagka may kumakampihan, oh, sige, kampihan mo. Okay, so, ibig sabihin, yun po, alam na natin na mali, pero sige pa rin, gagawin po pa rin natin, mali na nga eh. Kasalanan na. Okay, so sabi nga nung bala nakasulatan na withheld thy rod from thy children. Merong sinasabi, pagka hindi mo pinalo yan, ay lalaki yan na hindi matuwid. Okay, pag pinalo mo naman yan, sabi ng Bible, hindi niya ikakamatay yan. Pag sabihan mo yan, wala rin masamang mangyayari sa kanya, kundi ibig sabihin, pag nagkasala at pinagsabihan mo yung bata, para sa ikabubuti niya yan. Pero pag inayunan mo yung maling ginawa, lalong mapapasama. Mayroon nga sinabi, sige, ipagtanggol mo yung anak mo o apo mo. Yan. Balang araw, magbabayad ka ng abogado upang magtanggol sa kanya sa korte. Pero may katotohanan po yan. Kasi lalaki nga yung bata na spoiled. Okay, pero pinag-usapan natin kasalanan dito.
ginamit ko lang na example yan. Kasi nakikita ko yung apo eh. Ayaw ko na yung mga apo ko ay lalaki rin na, siyempre, okay, kinukonsinti. Pagka dito, nandito sa church, maraming mga kwan yan, abogada yan eh. Pagka may baka pagka may pinagalitan yan, may lalapitan. Ayan. Ganun din, no? Okay, so kaya dito, luko-luko yan eh, batang yan eh. Okay, pero nawa ay hindi naman ganyan, paglaki-laki niya na may maging matino kasi kung hindi magiging matino yan, makakatikim talaga yan. Okay, so ganyan lang yan. So, be free from sin's domination. Mahirap po yung tayo ay nadudominat ng kasalanan kasi ang sabi nga rito sa banal na kasulatan sa verse 4, let not sin therefore reign. Ano ba yung reign? Naghahari. Ibig sabihin, dinidomina ka. Pero dapat hindi yan ang sabi ng banal na kasulatan. Let not sin therefore reign in your mortal body that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Okay? So, ibig sabihin, never let your body be used as instruments of sin. Ito pong katawan natin, sinasabi ng Biblia, ito po ay tahanan ng banal na espiritu o templo ng banal na espiritu. Ngayon, kung templo ito ng banal na espiritu, dapat ang Diyos lang ang gagamit nito. Dapat tayo rin it is our responsibility na ito ibigay natin, ipagamit natin para sa ating Panginoon. But never nahayaan natin na magamit ng kasalanan. Kasi kung sinabing Temple of the Holy Ghost, exclusive yan. Dapat sa banal na espiritu o sa Diyos. Siya lang, kasi tahanan niya yan eh. Pinaalis na nga yung kasalanan dito, nilinis na tayo. Pero, minsan naghahari pa rin yung kasalanan dito sa ating katawan. Sa halip na ang banal na espiritu o ang kabanalan ang nasisilayan, kalikuan, at kasamaan ang natutunghayan sa mga katawan nating ito. Kaya nga po, yan po yung dapat bantayan natin nung sinabing recon. Yan po yung tayo ay paggamit. Do instrument nga tayo, pero dapat doon lang sa karapat, dapat nagagamit sa atin tayo magpagamit. Okay? At yan ay ang ating Panginoon. At hindi dapat ang kasalanan. Kaya sabi rito, but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. So, ganun din po dapat hindi po yung kasalanan ang gumagamit sa atin, kundi yung katuwiran o ang ating Panginoon. Okay, para sa ganun, ang matunghayan sa atin ay mga gawaing matuwid na siyang nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Not only let your body be used as instruments of sin, but always remember that we are under grace, not the law. Ano po ibig sabihin yan? Okay. So, ibig sabihin yan sa kalalagayan natin na sa ilalim tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Hindi po tayo tumitingin sa batas, kundi tumitingin po tayo, nagpapaubaya tayo sa banal na Espiritu ng Diyos na siyang manguna sa atin. Kung sa batas tayo titingin at susundin natin yan, malamang gagawin natin pagsulot sa pamagitan ng ating laman. Okay. Ang tanong, meron bang kakayahan ang ating laman na sundin ang mga bagay na espiritual, kagaya ng salita ng Diyos? Wala po. Maring makasunod paminsan-minsan. Pero paminsan-minsan din, sumasablay. At hindi nasusunod kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ang inilagay tayo sa ilalim ng biyaya ng Diyos upang sa ganoon ay tayo ay magpaubaya sa leadership ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin. Okay? Upang sa ganoon, sa pamagitan ng banal na Espiritu, siya na yung mangunguna sa atin kung paano ipatupad at sundin ang salita ng ating Panginoon. That is grace.
Wala kang gagawin. Ang banal na Espiritu gagawa. At kung ang banal na Espiritu ang gagawa, 100% hindi po tayo ililid niyan sa pagkakasala laban sa ating Panginoon. Pero yung laman natin, pairalin natin, hindi tayo pwedeng magtiwala rito. Kahit ikaw yung kagaya ng sanlibutan, kaya ko yan. Ayan, dinadaya mo ang iyong sarili. Kaya nga dito, dinidiscourage natin yung salitang kaya ko yan o kaya mo yan. Dahil talagang hindi natin kaya. Di ba sabi nga ng 14, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. What then shall we sin? Because we are not under the law, but under grace. Anong sabi sa 15? Ay doon sa kung na yan. God forbid. Okay. So hindi dapat tayo magkasala. Kaya nga, huwag tayo sa batas dahil ang batas ay walang kakayahan yung ating laman na sundin ito. Sa biyaya tayo. Sabi nga sa chapter 8, verse 14 nitong Romans, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Na ibig sabihin ganun dapat tayo na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos. Hayaan natin na ilit tayo ng banal na Espiritu. Magtiwala tayo sa Kanya na sa pamamagitan niya, makakayanan nating sumunod sa ating Panginoon. Ganon din sa Kanyang salita. Wow, salamat at nasa biyaya tayo. Nasa ilalim tayo ng biyaya. Hindi kagaya nung nasa ulumang timat pa sila noon na talagang nakikita natin yung kanilang paghihirap. Okay. Pero, alam niyo, sa aking pag-aaral, sa aking pag-analisa lang, hindi lahat ng Old Testament times nasa ilalim sila ng batas ng ating Panginoon. Kasi, yun po yung aking conclusion, pagkatapos po na sila ay mag-end yung kanilang pagkabihag doon sa Babylon, nung sila ay bumalik doon sa Jerusalem. Ito pong Hudyong bumalik doon, ay inilagay na ng Panginoon sa ilalim ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Nung sabi niya, tatanggalin ko yung inyong pusong bato. Papalitan ko yan ng heart of flesh. Okay. At meron pa siyang ibinigay sa kanila, yan ngayong banal na Espiritu. Kaya kung mapapansin nyo, from that time on, yung isa pa na kinamumuhian ng Diyos na pagkakasala nila, yung paulit-ulit na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Hindi mo na mababasa na ginawa nila ever since na sila ay bumalik doon sa Jerusalem. From 70 years na bondage doon sa Babylon. Bakit? Hindi na nila nagawa dahil paulit-ulit yan eh. Kasi ngayon nga yung pangako ng Panginoon sa kanila, inahantulad sila sa isang buto, sa mga buto. Meron dyan sa Ezekiel. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, nakikita po ba yung mga butong yan? Okay. Ito pong mga butong yan ay mabubuhay muli. Pero yung butong yan, yun po yung mga Israelitas na nandoon sa Babylon. Ganun po yung kalalagayan nila. Na ang libingan na sinasabi rin doon ay yung Babylon. Okay. Nandun yung pangako ng Diyos na tatanggalin sila doon, bibigyan sila ng laman. Yun, yung buto na yun, nabigyan nga ng laman doon sa Ezekiel, kung babasahin nyo, nabuhay. Inihipan ng ating Panginoon sila. Yun yung banal na Espiritu, inilagay niya sa kanila. At makita natin, yung conclusion ko na talagang mula noon, hindi na sila nabuhay sa ilalim ng batas ng ating Panginoon, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. Bagamat yung mga pawises ng panahon ni Jesus Christ, ganun pa rin. Sumusunod sila sa batas. Pero hindi yan yung way na ng Panginoon noon. Okay? Kaya kahit anuman mangyari sa kanila noon, wala silang hari, walang nakaisip sa kanila upang magsamba sa Diyos-Diyusan. Okay, so, always remember that we are under grace and not the law. Yan po. Sabihin, andyan ang banal na Espiritu, mangunguna sa atin. Okay? Matutupad natin, masusunod natin ang salita ng Diyos sa Kanyang biyaya at sa pangunguna ng banal na Espiritu sa atin. Hindi mo na poproblemahin kung paano gawin ang pagsunod. Kailangan lang magpaubaya sa banal na Espiritu ng ating Panginoon.
Okay, kaya nga, mayroong mga binabanggit yan na yield. Okay, so always remember that we are under grace, not the law. And thirdly, learn to resist and not to yield self to sin. Sabihin, huwag mag-yield. Kasi nga, ang sabi nga rito sa banal na kasulatan, sa verse 16, know ye not that to whom ye yields yourself servant to obey. Kung hindi ka naalipin ng kasalanan, kagaya ng binabanggit ng banal na kasulatan, hindi ka na dinudumina ng kasalanan, huwag mag-yield. So, pero bakit nga ba maraming nag-yield? Yan. Sabi rin kasi ng banal na kasulatan, o ang ating Panginoon Kristo mismo nagsabi, the Spirit truly is willing. Willing sinabi niya ron, ano? But the flesh is weak. Ibig sabihin, willing ang banal na Espiritu gumawa magtrabaho sa atin. Magbigay sa atin ng tagumpay laban sa mga tukso at pagsubok. But, ganun na lamang kahina yung ating laman. Okay. Na kung paano ito ay hindi ma-resist yung tukso. Ayan, kaya nagkasala. Kaya nga, merong kasabihan o laging sinasabi, pakainin natin yung ating sarili ng mga spiritual na bagay. Yan, lagi nating busugin yan. Upang sa ganun, magiging malakas tayo spiritual. Pag dumating sa punto yung struggle natin, andyan, yung tukso ng diablo, okay? Kung tayo ay malakas spiritual, mananaig ang spiritual laban sa flesh. Pero kung yung flesh lagi nating pinapakain, at yung espiritu natin ay nagugutom, pagdating ng mga struggle na ganyan, andyan yung pag-aaway ng flesh at espiritu, sigurado mananaig yung flesh kasi siya yung mas malakas. Okay. Kaya nga, ganun din, ibig sabihin bilang mga anak ng Panginoon, yun po yung isang bagay na bigyan natin ng pansin, yung pagpapakain ng banal na espiritu. Kasi sa Kanya tayo mag-yield. Doon natin ipapasakop yung ating sarili. Okay? At sa pamagitan niyan, atin mapagtatagumpayan ang kasalanan. So, gano'n na lamang yun. Kaya sabi, know ye not that whom ye yield yourself servant to obey. Pag yung kasalanan, ang ating sinunod, ibig sabihin, nagpapasakop tayo sa Kanya. Yan yung nagiging amo natin. Okay? So, sabi natin, paminsan-minsan lang naman yan. So, hindi natin alam kung paano. Okay? Pero ang mahalaga lang ay mapagbantay tayo sa ating sarili. Okay? Kaya laging titignan natin sa araw-araw, napapakain ba natin yung spiritual natin? Yan po, yung katanungan dyan, na kayo yung dapat sumagot kung talagang napapakain nyo ba yan o hindi. Baka naman, busog na busog yung iyong laman. Hindi lang sa mga pagkain pisikal. Okay? Hindi lang pagkain pisikal yan, yung pagbubusog sa ating laman. Sa pamagitan ng ating mga mata, sa mga binabasa natin, o anuman yung mga bagay na kung saan tayo involved. Okay? Kung yan ay makalaman yan, ibig sabihin, yung kinainbulaban natin, pinapakain natin yung ating laman. Dapat maiwasan yung pagpapakain sa ating laman. Okay. Lalo na, dapat yung isipin lang natin ano ba yung ikabubusog natin spiritual. Yun yung lagi nating titignan at bigyan ng pahalaga. Para sa ganun, magiging matagumpay tayo sa pag-resist sa kasalanan. Okay. So, yan po yung be free from sin's domination. Pangalawa pong safeguard na binabanggit ng ating text. Safeguard that we must take in order for us to be able to keep self from sin is to be servant to God. Not only be free from sin's domination, but be servant to God. Kung ano man, kung meron man tayong kapalaluan sa buhay natin, hubarin natin yan, kahit katiting lang. Ibig sabihin. Okay, minsan marami dyan, hindi ako robot. Yung mga
nagbabanggit niyan kadalasan mga kasamahan din natin mananampalataya daw, kuno mga Baptist. Okay? Hindi raw sila robot. Ano ibig sabihin pag hindi robot? Hindi ibig sabihin na sinasabi nila, hindi ako robot para maging sunod-sunuran sa ating Panginoon. Ganun po. Kasi meron akong free will, na ibig sabihin daw, may kalayaan silang nagawin. Ano man yung gusto nila. Yan po yung kapalaluan kung tawagin. Wala pong sinasabi ang banal na kasulatan na tayo ay robot. Pero sinasabi po ng banal na kasulatan na tayo ay magpaubaya sa ating Panginoon. Hayaan natin na siya yung mag-lead sa atin. Pag siya nag-lead sa atin, hindi sinasabi na tayo ay robot, kundi tayo ay sinasabing anak ng Diyos. Eh kung ikaw ay nagsasabing anak ka ng Diyos, tapos sasabihin mo kang robot ka, kung ikaw ay nagpaubaya sa pangungunang ng banal na Espiritu ng Diyos, eh baka hindi ka totoong anak ng Diyos. Kasi ayon sa banal na kasulatan, yung mga anak ng Diyos, ito yung mga pinangungunahan ng banal na Espiritu. Nagpapaubaya sila. Ano man yung gusto yun ng banal na Espiritu, yun yung ginagawa nila at sinusunod. Pero kailanman hindi sila tinatawag na robot, kundi sila ay mga anak ng Diyos. Yung mga nagsasabi, di ba, kaya binigyan tayo ng Diyos ng karunungan upang gawin natin kung ano yung iniisip nating tama? Mali. Walang sinasabing ganyan ang banal na kasulatan. Kailangan tayo nag-isip ng tama. Sabi ng banal na kasulatan doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kung sino man ang katotohanan lamang ang sinasabi, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya yung tama, kasi siya yung katotohanan. Marami tayong iniisip na akala natin tama pero mali. Kadalasan, pagka pabor para sa atin, yung iniisip natin, akala natin tama. Eh, paano naman kung pabor sa'yo, pero meron naman masasagasaan? Meron ka naman lulukuin. Pinag-iisipan nga, yung mga Pastors Day na yan, Pastors Appreciation Day. Nire-require yung mga membro na magbigay ng mga regalo sa mga membro. Tama ba yun? Okay. So, ang tinuturo ng banal na kasulatan, bawat isa sa atin, tignan natin yung kapakanan ng iba, hindi yung ating kapakanan. Yun po. Pero sa Pastors Appreciation Day, ang tinitignan ng pastor yung kanyang kapakanan at hindi yung kapakanan ng iba. So yun ba ay pagsuway sa salita ng Diyos? Yes. Kaya I will commit sin pag ipagawa ko rin dyan dito sa ating church. Why? Kasi sarili ko lang iniisip ko pagka ganun po. Yan. Magiging masaya siguro ako. Yan, bawat isa sa inyo may regalo bibigay sa akin. Sasabihin ko, mahal na mahal niyo ako. Pero saan sa Biblia yun? Papasalamat nga ako. Hindi ko nire-require yan kasi alam kong mali. Okay. Pero meron po talaga regular nagbibigay. Hindi na i-announce kung sino sila. Pero meron po nagbibigay. Ibig sabihin yan, ay yun po yung mga kusa. Hindi hinihingi. Okay. So natutunan lang nila na magbigay sa pastor. Do hindi yun yung aking kinatutuwa, kundi ang kinatutuwa ko ay talagang nakikita ko na talagang tayo ay natututo at lumalago sa pananampalataya. Ganun po yun. Hindi po doon sa regalo o bigay. So, yun po yung isa sa mga kwan dyan, no? Be servant to God. Wala pong iba na amo natin o master natin na dapat natin sundin kundi ang ating Panginoon. Hindi yung ating sarili. Wala pong sinasabi ang banal na kasulatan na sundin natin ang ating sarili. We are to obey God only. Sabi sa 17, but God be thanked
that ye were the servants of sin, sabi rito, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Wow. Tayo dati ay alipin ng kasalanan. Pero ang sabi riyan, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine. Okay. So, ibig pong sabihin yung form of doctrine, ito po tinuturo ng banal na kasulatan kung paano na dati tayo ay servant ng kasalanan, pero tayo ngayon ay servant na ng Panginoon. O servant ng katuwiran. Yes. Kaya nga wala tayong dapat sundin, kundi ang Diyos lamang. Kaya dito, ayan, minsan maraming nagtatalo pagdating sa pagsunod sa gobyerno. Okay. Lalo na itong panahon ng pandemic, kaming mga kapastoran minsan nagpapagalingan dyan sa Facebook kasi may nagpost na ganito. Paano naman sumusuway tayo sa gobyerno? May mga nagsasabi niyan. Magbibigay pa sila ng verse sa Romans chapter 13. Mapambihira. Okay? Ang banal na kasulatan, malinaw po. Ang Diyos ang ating susundin kung ano yung kanyang kalooban at kagustuhan. Okay? Kung yung pinapagawa ng gobyerno ay taliwas sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ang susundin natin. May mga bagay din naman na pwede nating sundin, pinapagawa ng gobyerno sa atin na hindi tayo sumusuway. Yan, pero pag ang pinapagawa sa atin ay susuwayin natin yung salita ng Diyos, iisa lang ang dapat natin sundin, ang Panginoon. Di bali nang susuway tayo sa pinapagawa ng gobyerno. Kasi mahirap po, okay, nasuwayin natin ang Diyos para lamang masatisfy, ma-please ang mga nanunungkulan sa gobyerno o masunod. Okay? So, sino ang kakampi natin? Ay, sino ang, ibig sabihin, kakampi ba natin ang Diyos pag ganun ang gagawin natin? Maaring okay lang yung mga sa manunungkulan kasi sumusunod tayo sa kanila, pero paano naman sa parte ng Panginoon? Okay ba kaya sa Kanya na sinusuway natin yung Kanyang salita? Yan. Alam ko hindi po okay. At yan po sigurado ko, hindi okay sa Panginoon na tayo ay susuway sa Kanya. Siya lamang ang tinuturo ng banal na kasulatan na ating sundin. Maging yung sarili natin, okay, sarili natin kapasyahan o anuman desisyon, dapat po anuman mga desisyon natin, kapasyahan natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Para hindi tayo susuway sa Kanya. So we are to obey God only. Secondly, we are to be servant of righteousness. Sabi nga rito sa 18:19, being then made free from sin, ye become the servants of righteousness. I speak after the manner of man because of the infirmities of your flesh. For as ye have yielded your members servant to uncleanness and to iniquity unto iniquity, even now, or so now, okay, ngayon, no? Yield your members servant to righteousness and to holiness. Be ang servant of God ay nawa yun po yung atin pong laging tatandaan, lagi nating isaisip, laging isabuhay, we are servants of righteousness. Kung servant ng righteousness, ibig sabihin kung ano yung matuwid, kung ano yung tama, yung ano yung makatotohanan, yun po yung dapat nating gawin. Okay? Kasi hindi yan kasalanan. Tama ba? Ang kasalanan ay yung liko, masama, marumi. So being servants of God, we are not only to obey God only, we are to be servant of righteousness, but thirdly, we are to show fruits of holiness. Magpakita rin tayo ng bunga ng kabanalan. Dito sa 22, anong sabi rito? But now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruits unto holiness and the end everlasting. So bilang mga mananampalataya, yung dapat yung focus natin. Okay. Na yung mga bunga natin na makikita sa atin ay andoon ang kabanalan. Okay. Nakikita dapat sa atin yan.
hindi po yung kasamaan, hindi po yung kalikuan, hindi po yung kasalanan. Po yung sinasabihan na ibig sabihin po, pag ang Diyos sinusunod natin, okay, at tayo ay nagpapatuloy bilang servant of righteousness, makikitaan tayo ng fruits of holiness. Hindi naman kailangan sabihin natin na tayo ay banal. Ang mahalaga lang nakikita sa ating buhay, yung may kabanalan. Ayan po yan. Okay? Hindi yung aksyon natin, puro makasilibutan, ang tinutukoy o tinutumbok. Okay? Ni wala man lang para sa Panginoon. Okay? Kundi para, o kung hindi man yung puro para sa atin, para sa atin, para sa atin, na hindi natin iniisip yung ating Panginoon, na hindi natin iniisip yung ating iglesia, yung ating mga kapatiran. Wow. So pagka-self kasi, yan din po yung kasalanan eh. Ano ba ang self? Pag sinabing self, ang daming self eh. Selfish. Self-righteous. Self-esteem, kung tawagin. Ibig sabihin yung sarili itinataas. Okay, so marami po dyan eh. Pagka-self lang pinag-uusapan natin eh. At kung titignan natin, puro kasalanan yan. Okay? Pag pinag-uusapan ang self. Kaya yan po yung dapat natin makita, okay, bilang servant of God, that we are to be obedient to God only. We are to be servant of righteousness, and we are to show for fruits of holiness. Na kung saan yun po talaga yung tinutumbok natin habang tayo nabubuhay dito. Yung lumakad na nakikitaan tayo ng may kabanalan. Okay? Upang sa ganun ay maluwalhati natin ang ating Panginoon. And last, fourth, under the servant of God, to God is that we are to live as possessors of eternal life. So sabi kasi sa verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Paano ba mamumuhay ng merong buhay na walang hanggan? Yan. So isa po na paraan yan ay yung dapat nakatuon yung ating puso at isipan, paningin, doon sa ating Panginoon, doon sa lugar na ating patutunguhan, doon sa kanyang kaharian. Nakatuon yung ating puso, isipan, paningin, maging sa pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat yan tinuturo ng banal na kasulatan. Okay? So dyan po natin maipapakita na tayo nga po ay possessor of eternal life. Pero kung nagsasabi ka, meron kang buhay na wala hanggan, pero ang sentro ng Panginoon mo ay dito. Puro mga bagay na pansamantala. Hindi po akma yan sa buhay na walang hanggan na meron ka. Yan. Ang akma po sa buhay na walang hanggan, meron tayo yung mga bagay din na magtatagal ng walang hanggan. At yan, yung mga bagay na nandoon sa kalangitan. Kaya ganun na lamang ang sinasabi ng ating Panginoon sa Colossians chapter 3, verse 1 and 2, if you didn't be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated at the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Malinaw po yan. Okay? Na yun po yung pagpapakita sa sanlibutan na ito, na hindi lang tayo ay ligtas, kundi tayo po ay may buhay na walang hanggan. Kasi nga, ang ating pong minamahal, ang sentro ng affection natin, ang sentro ng ating nirurumbo, o kaya ano ba yung rumbo na yan? Okay, goals ay walang iba kundi yung mga bagay na spiritual doon sa kaharian ng ating Panginoon. At hindi rito sa sanlibutan na ito, na kung saan lahat na naririto, sabi ng banal na kasulatan, ay maglalaho, mawawala, masisira, mabubulok, at pansamantala lamang. Kaya nga, pasalamat tayo at magpuri sa ating Panginoon na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung buhay na walang hanggan na yan ay isabuhay natin dito. Iwasan natin na ituon yung ating paningin at puso sa mga bagay na material.
na kung saan ay pansamantala lamang. Yan po yung mag-uudyok sa atin upang tayo ay magkasala laban sa ating Panginoon. Yan. Huwag na nating tignan yung iba na nagpapayag na sila ay mananampalataya kung ginagawa man nila yan. Ang mahalaga, tingnan natin yung ating sarili. Kung may mga kapatiran tayong nalalaman natin na ganyan, nakatuon sila sa mga bagay na material, ay pwede nating ipanalangin sila. Pwede rin natin silang kausapin. Pwede rin natin silang i-review. Okay. Dahil hindi naman masama ang pag-review. Tama po ba? Sinasabi ba, tinuturo ba ng banal na kasulatan yung pagre-review? Sabi ng banal na kasulatan nga, if open rebuke is better than secret love. Sabihin, mahal mo yung kapatiran na yan, nakikita mo, namumuhay siya sa sanlibutan, paalalahanan, pwedeng i-rebuke. Yan, huwag laitin. Okay. Huwag naman yung sirain. Di ba meron yung criticism na paninira, negative? Yung rebuke na yan ay yung positive. Okay? Para sa ikabubuti at hindi para sa ikasasama. So, avoid serving two masters. Yan. So, baka pwede naman siguro magsilbi ako sa dalawa. Yan. Okay, so pagka ganon, sabi nila, sala sa lamig, sala sa init. Kung ang material na bagay pinag-usapan, nandun ka. Pag spiritual na bagay pinag-usapan, nandun ka. Wala kang pinipili sa kanila. Parehas na pabor sa'yo. Pero ang sabi ng banal na kasulatan doon sa Matthew 6:24, thou shalt not have two masters. For either you will hate the one and love the other, and you will stay to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Yan po yung sinasabi riyan, no? Yan din ang sabi ni Joshua sa mga Israelites. Sabi niya, choose you this day. Diba sa 24:15 ba yun ng Joshua? Choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your father served on the other side Jordan, or the gods of the Amorites in his land ye dwell, sabi niya doon. But as for me and mine house, we will serve the Lord. Okay. Babasahin natin, sabi nila, no, we will serve the Lord. Okay? So, pero, yun po, no? Avoid serving two masters. Ikaw ay ligtas. Sa Panginoon lang tayo maglingkod. Ayan po. Then, stick to the Lord in His Word as our everyday guide. Ibig sabihin sa ating paglakad sa araw-araw, ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu dapat lamang ang siyang guide natin sa isang pamumuhay na matuwid, may kabanalan, na kung saan umiiwas na pagtatagumpayan ang kasalanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na